Dapat nakagawa kami ng mga lupa! Tipunin mo ang mga kadimoy natin ngayong alas 8 ng gabi. O meron tayong problema na kailangan ayusin. Lupain mo lang ang gusto ko at pera mo lang ang habol ko. Mga sikip, hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Pasahol ka pa sa demonyo! Malalaho yung kondisyon ng tatay ko. Walang dapat nasisihin kung hindi ikaw. Dahil wala kang kwentang anak. Kausap ko pa si tatay kagabi, pero parang ang tamlay-tamlay niya. Pwede po bang humirit kahit ngayon lang? Pwede niyo po bang iligtas yung tatay ko? Huwag niyo po munang buwiin sa akin yung partner ko. Kahit sa huling pagkakataon po. Gusto ko pa po siya makasama ng matagal. Gusto ko pong bumawi sa kanya, Lord. Gusto ko pong iparamdam sa kanya kung gaano ko po siya kamahal. Alam ko po na mas madalas po akong palpak. Pero pwede pa naman po akong maging mabuting anak, di ba? Okay lang po sa akin tawagin akong sablay. Basta po may tatay. Lord, please. Please po. Huwag niyo na kukunin ang tatay ko. Tatay ko na lang po yung meron na ako, Lord. Lord, please, Lord. Huwag niyo po kunin ang tatay ko. The next 24 hours is critical for the patient. Pag mas tumagal pang unconscious ang pasyente, the worse the outcome is likely to be. Tay, di ba sinabi mo ako lang po inaantay niyo, Tay? Tatay, nandito na ho ako. Tay, gumising ka na, Tay. Tara na. Tay, mag-aalmusal na ho tayo. Tay, pagtitimpla ko na po kayo ng kape. Yung black coffee, no sugar. Kasi bawal yun, di ba? Tay, gumising na ho kayo, Tay. Tay, sige na. Nandito na yung anak niyo. Nandito na si Marikita, Tay. Tay, namimiss ko na ho kayo. Namimiss ko na po yung mga corny niyong kasabihan. Tay, kahit araw-araw niyo akong kwentuhan nun, okay na po sa akin. Huwag mo kong intindihin. Basta kailangan mo ng tatay, alalay, cameraman. Eto ako, nandito ako, ready ako. Oh. Basta anak, kahit anong pagdaanan natin, tulungan lang tayo, anak. Lahat makakamit basta may fighting spirit. Oh! Ganda nila. Tay, namimiss ko na po yung masasayang alaala natin. Tay, di ba magbabanding pa po tayo marami. Pero tay, alam mo yung pinaka-namimiss ko? Ikaw mismo, tay. Tay, gising ka na, tara na. Miss na kita eh. Miss na talaga kita sobra. Di ba sabi mo uuwi ako? Uuwi na po ako, tay.
Gising ka na, tara na. Nandito na yung anak mo. Nandito na ako, Tay. Nandito na ako, Tay. Mom, what are we still doing here? Nasa-stress na ako. Pwede ba umalis na tayo dito? Nag-iisip ka ba? Pag umalis tayo dito, magsususpect ang mga tao na may tinatakasan tayo. You did tell them na hiwalay na kayo ni Tito Gani, which is yun naman yung totoo, di ba? It was just a threat. Wala pa akong balak na i-give up si Gani hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. In fact, habang nakaratay siya, mas makakakilos ako ng malaya. Itutuloy ko ang mga deal. Diyan pa rin ba yung concern mo, ha, Mom? Sige, paano kung magising yan si Tito Gani? Tingin mo tatahimik siya about the truth? This time, hindi lang yung land issue yung problema natin. Mom, we almost killed him. Tay, Tay, gumalaw yung kamay mo, Tay. Tay! 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 Tay, gusto mo tawag lang ako. Tawag ako ng nurse, Tay. Tay, gumising ka na, Tay. Tay! Tay, sandali lang, tatawag lang ako ng nurse, ha? Babalikan kita dyan, Tatay, ha? Tay! 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 Diyos ko! Tay, opo! Tay, opo! Ako po to si Kit. Ako lang nag-iisan yung anak, Tay. Nandito lang ako sa tabi niyo, Tay. Nandito lang po ako. Tay, hindi kita pa... Ha? Sandali lang, Tay, ha? Tatawag lang ako ng mga nurse, ha? Mahal? Tita Rica, si Tatay. Nagising na si Tatay. Mahal. Mahal. Mahal? Mahal? Pero si Tita Rica po. Si Tita Rica. Tay! 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 Mahal! Tay! Mahal! Tay! 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 Ano ba? Ikit, I think you need to call the nurses. Come on, let's call the nurses. Sandali lang! Emergency, let's call the nurses. Kaya kausap akong tatay ko! Nurse! Tay! 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 Siyang pilitin. Tay! Tay! Sandali lang po. Sandali lang. Nag-uusap po kami, tatay ko. Tay! Halika na. Lumabas muna tayo, Ikit. Tay, babalik ako kayo. Tay, Dok, sabihin niyo po lang. Dok, Tay, babalik ako mo kayo. Tay! Dok, gawin niyo po lang. Opo. Sige po. Gawin niyo po lang, please. Sige po. Salamat po. Beshi, sure ka ayaw mo magpalit? Para medyo ma-frescoan ka naman dyan. Siguro mamaya na lang. Thank you, ah. Murado ka? Oo. Alam niyo, medyo kinakabahan pa ako eh. Kasi wala pang resulta yung kondisyon ni tatay. Kapit ka lang, Besh. Hindi ba magandang sign yan na nagising na si Ninong Lani? Ano nga, baka nanibago lang. Kung kalala, tuloy-tuloy na yan. Yun nga yung pinagtataka ko eh. Okay na sana nagising na si tatay, di ba? Pero bigla siyang natakot nung biglang dumating si Tita Rica at saka si Angela. Tapos, alam niyo, parang may gusto siyang sabihin sa akin. Ganun. Sure ka ba? Eh, bakit naman siya matatakot? Eh, naiintindihan mo ba kung ano gusto niya sabihin? Basta wala akong maintindihan. Basta, bago maaksidente si tatay, meron siyang gustong sabihin sa aking mahalaga. Nasaan ka na? Kasama mo naman sila Gemma Lu at saka si Kaloy. Oo, tay. Nasa tricycle na kami. Opo. O sige, sa town hall na tayo magkita ha. Dahil may sasabihin ako sa mga kadimoy natin. Pero mabuti rin na marinig nyo ito.
Alam niyo, baka ito na yun eh. Ito na yun. Kaya dapat kong malaman. Di ba? Dok, ano po ba yung nangyari sa tatay ko kanina? Mas lalo po ba lumala yung kondisyon niya? Nagpa-administer kami ng benzodiazepine. That's for the seizures. Right now, stable naman ang vital signs niya, pero kailangan pa rin ma-ensure na okay ang blood flow at oxygen supply. That's a cardiac monitor. When it detects the abnormal oxygen levels in the brain, matitrigger ang alarm. That means the brain is not getting enough oxygen. And within a use of few minutes, oxygen deprivation, it can lead to brain damage, coma, or even death. That was close. Mom, do you think may nasense si Ikit dun sa mga pagmumble ni Tito Gani? Hindi naman clear kung ano yung sinasabi ni Gani. Of course, we know na gusto niya tayong isumbong because we know what really happened. Ano mo, Mom, sinwerte lang tayo. Sinwerte lang tayo na hindi natuloy ang whatever Tito Gani wanted to say. What if makarecover siya? Ano yun? Mukhang lumalaban talaga si Gani. Baka makapagsalita na siya in the coming days. God, ano gagawin natin? Sabi ka naman sa'yo, dapat umalis na lang tayo eh. We're just staying here, period. We just have to be ready and alert sa lahat ng oras. Malulusutan natin to. Ano sabi niyo? Anong malulusutan? Ba't hindi ho kayo makasagot? Ikit. Pwede, ceasefire muna. I know that you are holding a grudge against us. Pero, can't you see that we are also suffering? Kung nahihirapan ka, nahihirapan din ako. Kasi asawa na ako. Dami niyo naman sinabi, tita. Simple lang naman ang tanong ko eh. Ano yung dapat mong lusutan? Bakit? Itaas ka ba? Kasi ang alam kong gumagapang-gapang at naghahanap ng lulusutan. Ahas lang. What the hell, Ikit? Manahimik ka, baka ikaw ang daling ko sa'yo. Enough. Ikit, ba't ka ba ganyan? Lahat na lang ng kilos namin nilalagyan mo ng mali siya. Eh kasi binibigyan niyo rin ako ng dahilan para pagdudahan ko kayo. Alam niyo, tita, para-paraan kayo eh. Eh sa inyo na mismo nang galing, lulusot kung lulusot. Ano yun? I was just telling Angela, nakakayanin natin ito. Na malulusutan natin itong pinagdadaanan natin. Kahit nahihirapan si Gani, he is fighting for his life. So, kung gusto mong gumaling agad ang tatay mo, sana huwag mo na siyang bigyan ng sama ng loob. Hey, adobo is ready! Perfect. I've been craving your adobo since last week. Pangga? I can't. I'm sorry. Palanga, I have to go meet Mr. Reyes for dinner. Oh, Mr. Reyes!
The Filipino developer, gusto mo maging kasosyo? Yep, that's him. Looks like we're finally going to close the deal and branch out into the Philippines. Pangga, kailan kayo pupunta ng Philippines? Can I go with you, please? I don't think that's a good idea. Why not? Maybe I get lucky this time. Baka mahanap ko na yung mag-ama ko. That's almost impossible. It's been years. Many years. Sis, maybe you're just jealous with my ex-husband. Naku! Pangga. You know naman, di ba, that you're my one and only. Love kita kaayong, Pangga. I just want to apologize to Gani and to my daughter. That's all. I know you have a big heart, but I don't want to see you get hurt again, and I think you're just setting yourself up for disappointment. What happens if you fail again? Dad. You know Mom has been super supportive of our careers, right? And she's devoted her whole life into taking care of us. But she's longing for her family too. And there's no guarantee she'll find them this time, but we owe it to her to at least give it a try. Talaga, Doc, maganda na po yung improvement ng kalagayan ni Tatay. Yes. We'll just run a few more tests para bago ko siya mailipat sa kanyang regular room. Then, we can start his physical therapy, OT and speech therapy. And syempre, importante din yung strong emotional and social support na makukuha sa inyo ng pamilya niya. I agree, Doc. Thank you for taking care of my husband. Sige po, i-ready ko na po yung mga test ni Mr. Carinal. Excuse me po. Salamat po. Maraming salamat po. See? Kung ano yung sinabi ni Doc na, despite our differences and misunderstandings, kailangan nating ayusin yung relationship natin para mapabilis na rin yung paggaling ni Gani. Right, girls? Opo, sa akin wala naman pong problema eh. Para kay Tatay, laban lang po ako. Ange. Sure. Ano ba ang attitude yan? Alam mo, nare-realize ko kung ba't lagi kayo nagkakabanggaan ni Ikit. It's your fault. You're so immature. Mag-apologize ka nga kay Ikit. Mag-sorry ka. For what? Kailangan ko pa bang isa-isahin? Go and apologize. I'd rather die kaysa mag-sorry dyan, no? Hindi ba? Yung bahay ito. Ikit, pasensya ka na, ha? Masyado ko kasing na-spoil si Angela. Kakausapin ko siya. I hope mapatawad mo kami sa mga nagawa namin sa'yo. Aaminin ko, na-insecure ako sa'yo kasi alam kong mahal na mahal ka ng tatay mo. But rest assured, from now on, maaasahan mo ako. Lalong-lalo na to take care of Gani. In fairness, convincing naman siya. Pero sana totoo. You mean, umacting ka lang in front of Ikit? Why didn't you tell me, Mom? Kasi nagulat din ako na ang bilis ng recovery ni Gani. We're running out of time. Kailangan makuha ko ang tiwala ni Ikit. Wait. Sorry. Hindi ko get yung connection. Why do we have to be nice to Ikit? Eh, si Tito Gani lang naman ang concern natin. Exactly. Nagdududa na sa atin si Ikit. That's why I need to distract her and make her feel na hindi tayo threat. Para matupad ko na ang ultimate plan ko kay Gani. Okay, so paano na? Leave it up to me.
Hindi ko na iintayin na makapagsalita pa si Gani. I need to eliminate him. It's now or never. Ikit, pasensya ka na ha. Nagdala na ako ng mga gamit ni Gani. Dinala ko din yung favorite t-shirt niya para yun sana yung ipapasuot ko sa kanya pag na-discharge na siya dito. I'm really hoping na makalabas na siya soonest. Mahal, magpagaling ka agad ha. Kasi, di ba, ang gusto mo lang naman, magkasundo-sundo na kami nila Ikit. Ito na yun. Natupad na yung wish mo. Alam mo, dati hindi ako naniniwala sa mga kasabihan ng tatay mo. Pero ngayon, naniniwala na ako sa sinasabi niya na malalaman mo lang ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya. Ayokong mangyari nga nito. Ayokong mawala ang tatay mo. Tita Rica, ngayon pa po ba tayo matatakot? Naramdaman ko nga po mamaya gigising na si tatay. Di ba tayo? Gigising na ako kayo. Kasi mas malakas pa ako kayo sa kalabaw, di ba? May binigay nga palang reseta yung nurse kanina nung napadaan ako sa nurse station. Kailangan daw inumin ito ni Gani after lunch. Kaya lang, sa labas lang daw ito nabibili. Hindi ko naman dala yung wallet ko. Pero papabiling ko na lang si Angela. Hindi ako na lang po. Kaso, ano po kaya si tatay? Dr. Rina, nandito naman ako. Ako na rin ang kakausap sa doktor na magra-rounds. Sige po. Tay, bili lang akong gamot, ha? Ano na po muna ako? Sige, ingat ka. Wala, dito yung cellphone. Baka naiwan ko sa taas. It's just you and me now. Wala nang Ikit na magbabantay at magpoprotekta sa'yo.
Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ito mangyayari sa'yo. Magbabayad ka. Ipapakulong kita. Ay, ipapakulong kita. Ipapakulong kita. I had no choice. Nurse! Nurse, ang asawa ko! Nurse! Nurse! Nurse, tulong! Yung asawa ko! Sige po, kami na po bahala. Oh, Jamalu. Kanina pa kita tinatawagan eh. Naiwan ko yung cellphone ko eh. Bakit? Ano kasi, si Gani. Ho? Ay! Tay! 7, 8. Nurse Jacob, don't patay! Tay! Ma'am, please! Ma'am, please! Kailangan kaming marimay pang pasyente pag pumasok pa po kayo, ma'am! Please, buhatin mo yung tatay ko. Ma'am, please! Dito na lang po kayo, ma'am. Tatay, Please. dito lang ako, tatay. Tatay, nandito lang ako dito. Iniwan ko yung tatay ko. Iniwan ko yung tatay ko ng maayos. Kamalas ka palang ninong. Tatay! Tay! Ano nangyari, ninong? Tulungan niyo ako, nong. Tay! Time of death, 3:47. Tatay! Tatay! Oh, tatay! You killed Tito Gani? Baka may makarinig sa'yo. I didn't know that you're capable of doing this. Wala naman talaga yun sa original plan ko. This could have been avoided kung nakinig lang sana sa akin si Gani. Wala sana kailangan mamatay kung nakipag-cooperate lang siya sa pagkatana natin. Dahil sa stubbornness niya, now my hands are dirty. I had no choice, Nancy. I had no choice. Tinitretan ako ni Gani. Pwede niya akong isumbong kay Ikit anytime.
Wala na akong time para mag-isip ka ng ibang mga plano. Sure ba kayo na walang nakakita? Are you sure that Ikit doesn't suspect anything? Di ba nakikita na namumugto na yung mata ko? Pausta ako. Tinodo ko na yung acting ko kanina para mapaniwala sila na wala akong ginawa. Sana napaniwala ko yung lahat ng tao dun kanina. Oh God, Mom. Mom, what have you done? Beshi, gusto mo ba samahan muna kita dyan para di ka mag-isa? Hindi. Okay lang ako. Kasi gusto ko ako mismo yung mamimili ng mga damit ni tatay para sa burol niya. Kasi si Tita Rica na nag-aasikaso ng ibang bagay dun. Sigurado ka ba, Besh? Doon na lang tayo magkita sa burol kapag nandun na si tatay, ha? Salamat. Sige. Okay. Sige, Besh. Hi, Tay. Shoutout nga pala sa inyo. Ako po to si Binibining Marikit. Na umaasang napapanood nyo dyan sa langit. Ano, Tay? Malakas po ba wifi dyan sa langit? Sana, Tay, kahit nandyan ho kayo, nakakapag-video call pa rin tayo. Para kunyari, nasa abroad lang po kayo, no? Daya mo kasi, Tay. Iniwan mo ko kagad. Tay, ang dami ko pa pong plano para sa ating dalawa eh. Sobrang dami ko pang pangarap. Tay, di ba magbablog pa tayo ng maraming-marami? Tay, sana napapanood mo to. Tay, huwag mong ilalike lang to, ha? Tay, pusuan mo to. Kasi ako, habang buhay kong pupusuan lahat ng masasayang alaala natin dalawa. Dalian mo, dito maganda! Dito! Ang ganda-ganda dito eh! Ang bakal ng tatay eh! Dali! Dito nga, oh! Dito ano ba? Doon! Sinabing dahan-dahan ka lang dito kasi marami nang nahulog dyan. Kahit ako, tagal-tagal na natin dito eh. Ganda talaga, no? Miss na po kita. Palagi mong tatandaan, Tay, mahal na mahal kita. Tatay ko. Namimiss na kita, Tay. Sobrang na kitang namimiss. Umuwi ka na dito, Tay. Umuwi ka na dito. Tatay. Namimiss na kita. Okay lang ako, Tay. Miss lang kita. Sorry. Sorry, Tay. Namimiss lang kita. Okay lang po ako.
Ako nga pala ang inyong binibining marikit. Your online tour guide at your service. Babay, tatay. Ange, I'm sorry. I'm low-key confused. Totoo ba yung mga luha mo? Are you really genuinely sad na wala na yung tatay ni Ikit? Si Tito Gani mo? Bada! Bakit ko naman iiyakan yun? I couldn't care less na wala na siya. Bakit ka iyak ng iyak? Are you going crazy? Ay, ang gulo mo. Ki-internalize ako eh. I need to shed real tears para mas convincing ako pakinggan. Kailangan mapaniwala ako si Drew that I'm an emotional wreck right now. You know? I need to sound like I'm a damsel in distress. And then my Prince Charming Drew will save me from my misery. Ayan. Meka, nawala tuloy ako ang ingay mo kasi. Grabe ka rin talaga, no? You're willing to do everything and anything just to get what you want. Of course. What Angela wants, Angela gets. Hey, Angela. I was actually gonna call you. Sorry, hindi kita binalikan about going out for coffee. I'm actually preparing for my next gig kasi. It's okay. Actually, wala din kasi ako sa mood to hang out. I'm mourning right now. Kamamatay lang kasi ng stepdad ko. You mean yung dad ni Kit? He passed away? Yes. And he's like a dad to me. And I don't know why I'm so devastated right now. I really, really miss him so much. Saan ang wake? Send me the details. Really? Sige, I'll send you the funeral details. I'll see you there. It worked. My Prince Charming will be going to the wake and be my shoulder to cry on. Kunting-kunti na lang talaga. Papasakin siya. Ay, gulo mo kasi eh. Hindi ko tuloy nagbigay lahat. Sorry. Next time, shut up, ha? Ang daming tao, ha? Girl, tandaan mo, sad and grieving ka, ha? Patingin nga. More. Very good, and good luck. Drew, you came. Hey. My condolences. Kamusta yung biyahe mo? Okay ba? Okay lang ba? Kumain ka na ba? Do you want food? Okay lang ako. But, can I see your stepdad? Ay, yes, sure. Pero kunan muna kita ng drinks, ha? Wait lang, ha? Guru. Paano mo nalaman? Tinawagan ako ni Angela. Look, Ikit, I know we're not that close.
Minsan para tayong aso't pusa. Minsan okay tayo. But I want you to know that I'm here for you. And I'm really sorry about what happened. Salamat ah. Salamat din daw sabi ni tatay. Hello, sir. Sayang, hindi tayo nagkakilala habang buhay pa kayo. But I see that Ikit is a very sincere and genuinely kind person. Kaya sigurado ako na mabuti kayong tao at mabait kayong tatay. Because you raised a very good daughter. Aalis ka na ba talaga? Di pa tayo nakapag-usap ng matagal. Pasensya ka na. I have a gig at the club tonight. Mauna na ako but my condolences again. Ingat. Ikit, nagkaramay kami. Una na kami. Ate Celia, maraming salamat po ah. Hindi ko na po kayo ihahatid. Sama po daw kasi yun. Pwede. Ano talaga status mo ha? Nagluluksa o naglalandi? Angela naman. Ano bang pinagsasabi mo ha? Huwag naman ngayon. Pagod ako. Wala akong oras para makapag-away sa'yo. Tsaka na. Sagutin mo yung tanong ko. May bala ka bang agawin sa akin si Drew, ha? Ano ba? Nasasaktan ako eh. Alam mo, ikaw, Angela, amang hinala ka. Kakamatay lang ni tatay, oh. Nagluluksa pa tayo. Tsaka wala akong oras para sa mga love life na yan. Ah, really? Your actions say otherwise. Kilig na kilig ka nga eh. Bahala ka. Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin. What's going on? Kwento mo yan eh. Itong si Ikit, tinatanong ko lang naman ng maayos kung gaano na sila ka-close ni Drew. Bigla akong tinarayan. Uy, ano ka ba naman, Ikit? Hindi ka ba nahihiya? Nung kasal namin ng tatay mo, nanggugulo ka. Pati ba naman burol niya, hindi mo palalagpasin? Tita, si Angela ho ang nanguna. Kinapitan ako sa ganito. Eh, tsaka ang dami niyang pinagbibintang sa akin na kung ano-ano. Manahimik ka na. Sumasagot ka pa. Respetuhin mo naman ang bangkay at kaluluwa. Kit, anak. No. Nabalitaan ko kay Gemma Lu. Inaway ka na mag-ina.
Talagang walang pinipiling lugar yung mga yun. Lumalabas yung mga sungay nila. No. Ngayon kung wala na si tatay, uli lang lubos na po ako. Wala na pong magtatanggol sa akin tuwing inaaway po ako nila Tita Rica at ni Angela. Wala na pong magpapalakas ng loob ko. Wala na magsasabi sa akin na ikit fight lang ha. Kaya mo yan. Wala na pong magsasabi sa akin ng gano'n. Ikit. Dito pa naman ako eh. Parang ama mo ko, ikaw tinuturing kong parang anak ko. At saka kung sasabihin na ulila ka na nga, may nanay ka pa naman. Ninong, may nanay po ako. Pero hindi ko naman po alam kung nasaan siya. Hindi ko nga po alam kung buhay pa yun eh. All systems go for next week. You can tell Matthew to pack a bag because we're going to the Philippines as a family. Are you okay? Are you having second thoughts? No, Palangga. I am so happy and thankful kasi pumayag ka na sumama ako. I really want to search for my daughter again. And gusto ko rin mag-sorry kay Gani for abandoning them for a long time. Ba't hindi mo kaya hanapin para may tagapagtanggol sa'yo, may nagpapalakas ang loob mo? Ayoko na, Ninong. Ayoko na pong umasa. You know I'd do anything for you. That's how much I love you. Thank you so much. And I hope it's not too late. Sana makabawi ako sa kanila kahit papaano hanggat hindi pa uli ang lahat. It's okay. Inong buong buhay ko po, inaantay ko siya. Pero hindi po siya nagpaparamdam kahit kailan sa akin. Ninong namatay na lahat-lahat ang tatay ko ni hindi man lang siya nakiramay. Base sa investigasyon, bukod sa bilis ng pagpapatakbo ng motor ni Mr. Karingal, nakadagdag din ng dilim ng dinaraanan niya, kaya siya nawala ng kontrol at tumilapon sa kalsada. Kawawa naman si Tito Gani. Sir, sigurado po ba kayong wala kayong nakitang foul play doon sa aksidente ng tatay ko? Opo ma'am, wala po kaming nakitang palatandaan ng foul play. Eh sir, chinek niyo po ba ng maigi yung kung may marka po ba ng gulong doon sa kalsada? Kung talagang sumemplang po talaga yung tatay ko, skid mark po yung tawag doon eh. Wala na po kaming nakitang mga skid marks, ma'am. Kung matatandaan niyo po, paulan po ng mga gabing yun. Malamang po nabura na po ang mga marka ng gulong sa kalsada nung pumunta po kami sa crime scene. Pero kung tama naman po ang hinala niyo na may ibang involved sa aksidente, mahihirapan na po kami ma-verify yun. Sa dami po nung nag-usyoso sa gabing yun, na-compromise na po ang crime scene. Ano, ganun na lang yan, sir? Ha? Susuko na lang kayo kagad? Ano ganun, sir? Ginawa na po namin ang lahat, Miss Karingal. Nagtanong na rin po kami sa mga residente malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Pero wala po talagang nakakita sa nangyari. Wala rin naman pong witness, mga nagka-come forward. Sir naman, baka naman may ibang paliwanag na pwede pang lumabas na sa investigasyon nyo. Sir naman, tuloy nyo naman yung investigasyon, sir. Paano kaming pamilya niya, di ba? Ma'am, naiintindihan po namin na frustration nyo. Pero kayo na po ang nagsabi na mahal po siya ng mga taga rito sa Daraitan. Kaya po, malabong may magsadya na manakit sa kanya. Kaya po, aksidente lang po nangyari. Kino-considered na po namin close ang investigasyon na po. Sa akin ka makinig, sir.
Imposible po kasi talagang maaksidente yung tatay ko. Sobrang ingat po nung magmaneho. Naiintindihan niyo po ba ako? Kit, huwag ka nang mag-isipan ng iba pang mga conspiracy theory. Alam kong mahirap paniwalaan. And to be honest, even ako, hindi ko pa rin tanggap na wala na ang asawa ko. Yung tatay mo. But we just have to respect kung anong lumabas sa investigasyon. Sir, naniniwala ho ako talagang may taong involved dito. Kaya sige na, ituloy niyo po yung investigasyon. Sir, parang awa niyo naman na hanapin niyo po yung taong nanakit sa tatay ko. Di ba gano'n naman po talaga? Kapag merong kasalanan, kailangan managot sa batas, sir. Nakikiusap po ako sa inyo, sir. Sir, tuloy niyo po yung investigasyon. Parang awa niyo na po. Please po, tuloy niyo po yung investigasyon. Besh, okay ka na ba? Parang ang taas ng emosyon mo kanina. Yung mga pulis daw, tinatalakan mo. Kasi pinipilit nilang aksidente lang daw yung nangyari kay tatay. Malakas talaga yung kutob ko eh. May taong nanakit sa kanya. Ikit, ano pa bang pwede natin magawa? Kung sabi nga ng pulis, walang foul play na nangyari. Basta hindi ako matatahimik. Kilala niyo si tatay, hindi matulin magmotor yun. Diba? Tsaka palagi niya sinasabi sa akin, pinapaalala niya na palagi daw ako mag-iingat sa daan. Kaya imposible talaga. Hindi aksidente yun. Oo nga parang hindi rin talaga tumutugma yung sinasabi nila dun sa investigasyon sa pagkakakilala mo kay Ninong. Diba? Kahit madilim, kabisado niya yung daanan ng daraitan. Kahit nakapikit yun, kaya umuwi nun. Kaya imposible yung sinasabi ng mga pulis. Kaya ako nagagalit eh. Alam mo, kahit case closed na, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya sa pagkamatay ng tatay ko. Alam kong mabigat sa loob mo yung nangyari. Ako rin, hindi ako makapaniwalang wala na yung kumpared kaibigan ko eh. Siguro, ganun talaga yung buhay. Hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Alam mo, Ninong, siguro mas matatanggap ko yung pagkamatay ng tatay ko. Kung alam ko na may sakit siya o kaya kung may taning, di ba? Pero para sabihin nilang aksidente daw, no, ang hirap tanggapin. Sobrang hirap para sa akin. Alam mo, Ikit, mapagbiro yung tadhana. Ako rin, hindi ko akalain na huling araw niya na yun eh. Nung gabi, nagmamadali pa magpatawad ng meeting. Nga lang, hindi na natuloy dahil, ayan, nawala na yung ama mo. Pero no, hindi pa po ba talaga nasabi ni tatay kung tungkol saan yung meeting na yun na pag-uusapan nyo? Walang nakakaalam. Kung babalikan ko, naiisip ko yung tungkol sa bentahan ng lupa eh. Kasi nakita ko si Rika at si yung ama mo na nag-aaway. As nag-aaway? Ninong kailan po? Yung mga ilang araw bago mamatay siya. Oh, talaga? Ninong, wala po ba kayong narinig? Na kahit ano tungkol sa anyong pinag-aawayan nila. Baka po may nasabi si tatay o kaya si Tita Rika. Wala hindi naman ako ususero at saka hindi ako nangingialam sa away mag-asawa.
Tay, sorry po Kasi kung kayo nagre-rest in peace, tay, hindi po ako matahimik. Nararamdaman ko po talagang hindi po kayong aksidente. Na may ibang taong walang awang gumawa nito sa inyo. Kaya pinapangako po, tay, hindi ako susuko hanggat hindi ko nahanap ang taong pumatay sa inyo. Manda na ang kung sino mang gumawa nito dahil ipapatikim ko sa kanya ang galit ng isang binibining marikit. Bakit ngayon niya lang sinabi na pinunit pala ng asawa mo yung contract to sell? I'm really sorry, Mr. Enriquez. I was really planning on telling you immediately, pero ang dami lang na nangyari. Oo nga po. Kamamatay lang ni Tito Gani and we're all so tired and stressed. Ako na-stress sa inyo Pinunit yung papeles. Paano natin ibebenta ang lupa ngayon? Ma'am, nakukuha niya pa talagang ngumiti-ngiti? Hindi ba kayo natatakot na mawala lahat ng pinaghirapan natin? Don't worry, Mr. Enriquez. I got you covered. May naisip na akong plano. Really? Mom? Yes, Ange. Kahit wala na si Gani at wala na rin ang kontrata, sa atin pa rin mapupunta ang lupa niya. Just trust me. Teka lang, kung pumayag si tatay na ibenta yung lupa, bakit punit-punit tong kontrata? Nakita ko si Rika at saka si mama mo na nag-aaway. Ninong kailan po? Yung mga ilang araw bago mamatay siya. Nung gabi nagmamadali pang magpatawad ng meeting. Nga lang, hindi na natuloy dahil, nawala na yung ama mo. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Ngayon alam ko na marami kang sinabi sa akin na dapat ay pinaniwalaan ko. Pero ewan ko ba bakit di ako naniwala noon. Marami tuloy nangyari sa ating masama. Posible kayang nagbago yung isip ni tatay? Malamang nagalit si Tita Rica sa kanya. Ibig sabihin, pwedeng may kinalaman si Tita Rica sa nangyari kay tatay. Thank God, nakaisip ka ng solusyon sa problema natin, Mom. Ay, at least we won't be in trouble anymore. Trouble?
Ba't naman kayo malalagay sa trouble? Ha? Tsaka ano yung tinutukoy niyong solusyon? Ikit, is this the right way to welcome us home? The welcome home. Actually, kanina ko pa nga kayo inaantay. Sorry, wala kaming pasalubong para sa'yo. Bakit nakita ko tong punit-punit? Ha? Itong contract to sell ng lupa namin. Bakit? Nagbago ba yung isip ni tatay na ibenta yung lupa? Ito ba yung dahilan kung bakit kayo nag-away? Ha? Ano? Umamin kayo. May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ng tatay ko? Pa, kung pinunit niya to, edi ibig sabihin nag-back out na siya. Diba? Yun din kasi yung hinala ko eh. Kasi kinausap ako ni tatay bago siya namatay. Sinabi niya sa akin, ito yung eksakto na tama daw ako, na malaki daw yung kasalanan niya sa akin kasi hindi na daw niya ako pinaniwalaan. Mom, bakit mo kasi hinayaan? Napakalat-kalat yung punit na contract. Nakita tuloy ni Ikit. In case you forgot, I was busy getting rid of Gani in the hospital, kaya nakalimutan ko yung buwisit na contract na yon. Ano kaya ibig sabihin ni aming Gani dun? Baka na-discover ni tatay kung masama talaga yung ugali ni Tita Rica. Tapos si Tita Rica naman, nalaman niya na nabisto siya ni tatay. Kaya gumawa siya ng ibang paraan para mapahamak yung tatay ko, di ba? Kaka-stress! What if may mahanap pa siyang ebidensya against us, Mom? We're dead! Can you just relax, Ange? Nag-i-imagine ka ng mga bagay na hindi naman magkakatotoo. Eh, what if magkatotoo? Ha? Remember, si Ikit, kahit probinsyana siya, matalino at madiskarte yung babaeng yan. Diba nga, nahanap niya si Victor sa Japan. It only shows na resourceful siya. At kung di man siya matalino, ibig sabihin nun, sinuswerte siya. And parehas nakakatakot yun. That's why inaayos na namin ni Mr. Enriquez ang mga papeles para ma-finalize ang pagbenta ng lupa. Soon we'll be getting rid of Ikit bago pa niya malaman ang totoo. So just relax, okay? Relax. Bish, di ba si Ma'am Rica yung nagbabantay kay Ninong Gani nung malagutan siya ng hininga? Hindi kaya... Sabi ko na eh. Alam mo, dati ko pa talaga alam na masama talaga yung ugali ng mag-inang yan. Pero hindi ko naman nakalain na aabot sa ganitong kawalangyaan mo. Teka lang, Ikit, kalma lang. Huwag natin pangunahan. Puro duda lang naman tayo tsaka hinala eh. Bakit ka, Loy? Kulang pa bang ebidensya to? Ha? Maraming pwedeng dahilan bakit napunit tong dokumentong ito. Saka, hindi rin sapat ito na ebidensya para idiin si Ma'am Rica at Angela sa pagkamatay ni aming Gani. Pero Kaloy, wala na kayo ibang maisip eh. Wala nang ibang may motibo o makikinabang sa pagkamatay ng tatay ko, kundi sila lang. Intindihan mo ba yun? Kaso sinarado na ng mga pulis yung investigasyon sa pagkamatay ng tatay ko kasi daw aksidente lang yun nangyari. Diba? Teka, Besh, paano tayo na lang kaya mag-imbestiga? Malay mo may madiscover pa tayong ibang ebidensya. Tama ka eh. Tama ka. Ako mismo magbabantay sa bawat kilos ng mag-inang yan. Ako ang maghahanap ng ebidensya para mapatunayan ko lahat ng kasamaang ginawa nila. Na sila talaga ang pumatay sa tatay ko. Nakaalis lang yung Tita Rica. Eh di kumura ka na. Habang wala yung dalawang bruha, maghalugog ka na ng bahay.
Ito talaga itong mag-inang to. Ako na iligpit na lahat ng mga gamit na pwede kong gamitin laban sa kanila. Yes, Franz. Dumaan lang ako dito sa bahay saglit. Kasi, anong bakit? Bawal? Naiwan ko kasi yung change of clothes ko for later. Eh, prepare ko na yun. Nandun yun sa bed. Nakalimutan ko pa. Anyways, please tell the vloggers na hintayin nila ako kasi this might be my last tour with them, okay? Okay, ano? Ito ka siya. Ito ka siya. Naku, ang bilis mo makabalik yung babae niya. Ange, is everything all right? Are you still there? Hello? Yeah. I just realized na naiwan ko pala yung window na open sa room ko. Anyways, I'll be leaving here na rin soon. I'll see you at the tourist center, okay? Bye, Brands. Tiga na ako dun, Special delivery for Marikit Kalingal po. Ako po. Yes po, ito po ma'am. Ako po? Yes, Marikit. para sa inyo po. I have a surprise for you. Should be there by now. Thank you. Deed of donation? Exactly. Nakasaad sa document na yan na inililipat sa akin ni Gani ang pagmamayari ng land property niya. Which means, ako na ang may karapatan and sole authority na ibenta ang lupa niya. I must say I'm impressed. Pero paano ka nakasecure ng signature ni Gani? And di ba kailangang in-notarize ang document for it to be valid and legal? First of all, hindi naman siya ang pumirma niya. I just forged his signature. Madali lang naman gayahin. Pangalawa, let's just say na I have an old friend na kayang gawing valid and legal ang papeles na yan. So wala na tayong poproblemahin. May connections ka naman pala eh. E di sana noon mo pa pineka ang pirma ni Gani nang hindi na tayo naghintay ng ganito katagal. Ano ka ba naman? Of course I cannot do that nung buhay pa si Gani. E di magdududa yon. At saka pwede niyang i-contest ang legalities ng papers na yan. But now that he's gone, I can do anything I want. At wala nang makakapigil sa akin. Not even that dikit. Wow, Rika. Gagawin mo talaga lahat. Just for the money. Just make sure na hindi ka mabubuko, ha? Maaaring ma-revoke ang donation. Pag limitaw yung mga pinagagawa mo, you can be put behind bars. Baka ako, madami pa dyan, ha? Trust me, Mr. Enriquez. Na-file na sa Registry of Deeds ang document na yan. So, lusot na tayo. Full proof ang scheme ko. Well, if you say so, sana nga wala na tayong maging problema. Of course.
And now na matutuloy na ang resort project, kapag nabenta na ang lupa, sa akin nang mapupunta ang 20 milyon na mapagbebentahan ng lupa. May isang 5 dilim, walang makukuha ang ikit na yan. Teka lang, Besh. Hindi ko gets. Ano ba kasing kinalaman nitong resibong to sa pag-imbestiga mo kina Ma'am Rica at Angela? Napaka-slow mo naman. Tignan mo dyan ang resibo na yan. Resibo yan nung company ng Car Trunk Surprise. Eh di ba si Victor lang naman yung gumawa sa akin ng surprise para mapasagot niya ako? Oh. Man, diba? Tapos, tignan mo yung date. Saktong-sakto eh. Oh, ibig sabihin, posibleng si Angela ang nagpadala nung surprise yun. Nagets mo na? Diba? Tama. Eh, teka, so, ibig sabihin, magkakilala si Angela tsaka yung scammer mo? Kilala ko to, si Victor to ah. Bakit may litrato ka dun sa scammer ni Ikit, ha? Alam mo ba, Beth? Tama ka. Posible, may kinalaman si Angela sa pag-i-scam kay Ikit. Kit, nung nasa Japan ka, nasiraan ng laptop si Angela eh. Kaya inutusan ako ni Aming na ayusin yun. Tapos nung naayos ko na, nakita ko yung litrato ni Victor sa laptop ni Angela. Confirm, Besh. Eh, di magkakilala nga si Angela at si Victor. O hindi kaya si Angela talaga yung gumagamit ng picture ni Victor? Pwede. Di ba? Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na. Naalala ko kasi na sinabi sa akin ni Matthew yung nasa Japan ako. Oh. Na baka lang daw na may ibang gumagamit ng picture niya para doon iskamin ako. Kasi nung kausap ko siya, sobrang sincere niya talaga eh. Grabe naman yun. Naman ba talaga katindi yung galit ni Angela sa'yo, Ikit, para gawin yung pang-i-scam na mo? Ito naman, nagtataka ka pa. Nakita mo naman kung paano ansyahin ng babaitang yun tong best friend ko, di ba? Manang-mana sa nanay niya, napakasama, di ba? Alam mo, nararamdaman ko na sinadya na talaga nilang lokohin ako. Para magkasira kami ng tatay ko. Nagigets niya na. At pagdudugtong-duktong niya na. Gusto nila magkasira kami ng tatay ko para hindi ako maging hadlang dun sa mga masasama nilang plano. Itong Angela na to eh. Kala niya palalagpasin ko yung panggugoyo niya sa akin. Hindi. Kung gusto niya ng puksaan, bibigay ko sa kanya. Sandali. Uy, Beshi, teka lang! Uy! Sige! Angela! Beshi! Umalma ka nga. Sigurado ka ba nandito yung evil stepsister mo? Ano ka ba? Narinig ko kanina na nag-usap sila ni Brandy na dito raw yung meet and greet ng mga vloggers. Eh baka gumala na yun. Uy, teka. Si Angela to ah. Speaking of the devil, ayun oh. Ayun mo. Oh, nasa tinipak na pala eh. Sorry na lang talaga sa mga bisita niyang vloggers. Makakapanood sila ng live show Bardagulan. Tara na. Oy, ito na naman tayo, Ikit. Okay guys, listen up. I-enjoy nyo ang trip na to because this will be the last time na sasamahan ko kayo sa pagbablog nyo because I will be leaving this place. Kaya enjoy nyo na ha. Well. Parang ang ganda ng gising natin ah. Someone's in a very good mood. Ups. Anong meron? Spill? Well, I'm beyond happy. Why? Dahil nabenta na nga ang lupa ni Tito Gani, which means we will be able to finally leave this hellhole. Kaya goodbye na sa mga bundok, goodbye sa bulok na bahay that served as my prison for months, goodbye sa mga baduy at walang class na locals. Akala ko naman, excited ka na makaalis sa lugar na to kasi nga naman, gusto mong takasan yung napakarami. Dami yung katarantaduhan ni Tita Rica, di ba? Ano? Well, that too. Ange? Kit! Hoy, Angela! Tara nga dito, nakakabisit ka ng babae ka.
What's your problem, ha, Ikit? Can't you see we're having fun here? Storbo ka? Istorbo. Tara, gusto makipagbeso-besos ng kamao ko dyan sa nguso mo. Nakakagigil kang babae ka. Pesya, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Stay away from me. Huwag ako lalapit. Lalapit ako. Nagigigil na ako sa'yo, Nagigigil na ako sa'yo, ha? What's up, bro? You haven't packed your bags yet? Aren't you excited to come to the Philippines? I'm looking forward to it, actually. I want Mom to find her original family so she can have closure with her ex. And to finally be reunited with her real daughter. Other than that, I have nothing to do there. What about your ex, Pia? Hindi mo na siya i-pursue? Bad chance. You found someone new? O baka naman gusto mo lang makita ulit yung nag-stalk sa'yo sa Japan. No way. Impossible. Bistado ka na! Alam ko na ikaw yung nakasab sa akin, di ba? Budulera ka, ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Alam mo yun. Hindi nga. Nakita ko sa kwarto mo yung resibo ng car trunk surprise na binigay sa akin ni Victor. Tapos sinabi sa akin ni Kaloy, nakita niya dun sa laptop mo yung mga pictures ni Victor. Ha? Kaya ikaw yun ng love scam sa akin. Hindi nga ako yung nang-love scam sa'yo. For your information, that love trunk receipt is for someone else and not for that. Aray ko. Excuse me, ha? At saka yung pictures ni Victor sa laptop ko na pinakialaman ng kaibigan mo, Tito Gani told me na ibigay ko yun sa mga vloggers para hanapin si Victor! Ayo, nagigigil na talaga ako sa'yo, ha? Alam mo. Ha? Nagigigil ako, sinungaling ka! Wait. Guys, stop this, okay? Because you're ruining the nature trip. Manahimik. Sinasaktan mo sa let her go. What, kid? Wala akong pakialam sa'yo, ha? Ikaw ulit! Kasabot ka siguro ni Angela, no? Excuse me, wala akong kinalaman dito, okay? I swear to God. Dahil mo sinasabi. Patuhin kita dyan, ano? Nasaan? Yung perang in-scam mo! Wala ako ibabalik dahil wala naman akong kinuha! Nagmamatigas ka. Pes palalambutin kita. Tama na! Tama na! Tama na! Stop it. Tama na! Greg! Tama na. You're gonna pay for this, Ikit! Sorry. Girls, Cutie Pie, exit muna kayo. Go away. Sorry. Please. Girl, are you okay? Ano ba? Nakakahiya sa mga vloggers. So what if mag-trending at mag-viral ka? Tapos damay pa ako. Seriously? Yan talaga yung concern mo? Hindi mo concern na baka alam nga ni Ikit yung scheme natin? Ikaw naman kasi, sabi mo foolproof tong pagsascam natin. O tinan mo, parang yung nagtulugan. Bakit? Alam ko ba na i-raid nila yung bedroom ko? What if we go to the police? Kasi trespassing yun, di ba? Yung pagre-raid nila. Stupid ka ba? Nakatira nga kami sa iisang bahay. Paano trespassing? Sadyang pakialamera lang yung si Ikit. Anong gagawin natin pag lumapit sa mga pulis? Dito magkabit ka isa dito, tapos dalawa dito. Yun, punta mo na, balikan ka mamaya, ha? Para ano... Yung lagyan nyo ng alambre pa yung gilid para hindi anginin. Ay, ha? Boss. Yes, boss. Dito ba itatayo yung resort? Oo, sir. Di ba dapat eco-friendly resort? Hindi ko alam, sir, eh. Pinakabit lang kasi sa amin to. Ganun ba? Sige, thank you, ha? Okay po. Kabitan nyo yung ano dito, tapos stapleran nyo pa yung gilid. Para ano, kasi anginin yan, eh. Lagyan mo alambre dyan. Oo, sa ilalim din. Casino? Akala ko ba sabi ni Aming Gani, resort ang ipatatayo dito? Oo nga eh, pasugalan pala. Parang wala naman sa pinangako ni Aming at ang misis niya. Kung gano'n eh, parang niloko lang tayo ni Aming. Naku, sumalangit nawa. Pinaniwala niya tayo na mapapabuti ang pagbebenta ng lupa. Pero ginawa niya lang yun para sa pera. Teka, sandali. Dahan-dahan ka sa pagsasalita. Una sa lahat, patay na yung tao. Wala siya dito para ipagtanggol sa sarili niya. At higit sa lahat, may nakakaalam ba kung ano nangyari? Pero Badong,
Lupa natin ang pinag-uusapan dito. Tama. Maaaring wala na si Aming, pero di kami matitigil hanggat di nagiging malinaw ang lahat. Oo nga. Kailangan patas ang lahat. Justisya. Badong justisya. Eh, lupa nga natin yun eh. Pinaghirapan natin. Badong yung mga pundo namin, badong. Loko yung kami. Balik niyo lupa namin. Nasaan yung mga pangako niyong paaralan na papatayo niyo para sa mga anak namin? Sabi niyo pa, aalagaan niyo ang turismo ng Daraitan. Pero yung pala, puro pasugalan lang tatayo niyo dito. Teka lang, ano bang mga nirereklamo nyo? Hindi naman illegal na kinamkam ang mga lupa nyo. Bayad kayong lahat, di ba? Ay, sikit-sikit. Oy, nasikit! Sikit! Halika nga dito! Paguluhan po, sandali lang ha, isa-isa lang, mahina kalaban. Ano ba yung mga sinasabi nyo? Iit, di nyo pa nga nababalik yung pera ng mga tour guide, tapos ngayon lolokohin nyo na naman kami. Niloko kami ng tatay mo. Sabi niya makakatulong sa kalikasan ang itatayong resort. Pero naririnig namin, kasino ang itatayo. At sabi pa na napagtanungan ko, wala naman daw talagang paaralan na ipagtatayo para sa mga kabataan natin. Eh di peke lahat ng pinangako ng tatay mo. Wait lang po. Kuya Tonya, wait lang po ha. Wala pong pinangakong ganyan ang tatay ko. Kilala niyo si tatay, si Aming Gani. Kasi pinapahalagahan at inaalagaan niya ang integridad. Bakit naman siya papayag na magpatayo dito ng kasino? Oo, sige. Sinabihan niya kayo na i-consider niyo yung offer na gustong ipatayong resort dito, di ba? Pero, hindi para lokohin kayong lahat. Dahil yun yung mga narinig niyang pangako rin sa kanya. Ibig sabihin, biktima rin yung tatay ko dito. Biktima tayong lahat. Kung meron tayong dapat sisihin, alam niyo kung sino? Dapat yung mga taong nangako sa atin at hindi naman tinupad. Ito dalawa, di ba Angela? Riga, di ba? Kayo yung nangako sa amin eh. Bakit nyo sinisisi ang tatay ko? Bakit nyo kami niloko at ang buong community? Excuse me, never nagsinungaling ang mom ko at never namin kayong niloko. When I made those promises, yun naman po talaga ang original na plano with the developers. Pero eventually, nagbago yon. At alam ni Gani na resort casino ang itatayo. I even convinced him na sabihin sa inyong lahat yon, pero nagdesisyon siya na ilihim yun sa inyo para mauto niya kayo na pirmahan ang kontrata. Siguro, makakapigman siya from the developer. Kaya niya yung ginawa. Kaya siya ang sisihin ninyo. Hindi ako. Hindi ako naniniwala. Sinungaling! Mga pamilya kayo manloloko! Kaya ang dapat natin dito eh. Kuya, hindi po kayo maluloko ni tatay. Hindi po siya ganong klase ng tao. Akala rin namin. Pero bakit umantong sa ganito? Kaya pwede ba, huwag mo na siya ipagtanggol? Tama! Kuya, ito niyo ulitin ko, hindi po yun magagawa ng tatay ko, okay? Sa totoo lang, ito ha. Ito yung kontrata na, ito po yung kontrata na pinunit ng tatay ko. Ayan po, oh. Ito po yung contract to sell ng mga lupa natin dito na pinunit niya. Ibig sabihin, hindi niya intensyon na lokohin kayo. O kaya pala, pinunit naman pala eh. Diba? Sa tingin, totoo yan? Naniniwala kayo? Nilig din ako sa inyo eh, no? At may naka-ready pa kayo na script? Gagawa mo lang yan. Hindi to script. Alam ko na mahirap paniwalaan. Kasi wala na yung tatay ko eh. Hindi niya na kayang i-explain yung sarili niya. Kaya nga nandito ako eh. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa inyo walang kasalanan ng tatay ko. Puro paasa na naman yung mga pamilya na yan. Mga sinungaling. Wala mo po ah. Finally. Home sweet home. Ay, thank you na. Welcome home, of course, Mom. Clara! Welcome home po. Kumusta kayo dito? Okay naman po. Okay nang bahala sa bagahe, ha? Kayo nang bahala. Afternoon. Ay. Ma, ayos ka lang ba? Oo, anak. Ayos lang ako.
Alam niyo, masaya lang ko kasi nakabalik na ako ng Pilipinas. Alam niyo naman, taon-taon akong umuwi para hanapin si Emily. Mom, I really hope you find what you're looking for this time, yeah? Sana nga, anak. Alam niyo, yan din ang pinagdarasal ko. Anong gusto niyo lutuin ko sa inyo para mamaya? Sinigang, please. Na naman? Maasim na maasim. Champorado. Champorado. Tara, ang init. Let's go inside. It's hot. Champurado na naman. Let me get out of these clothes. I need a beer. Ngayon, 3 na lang tayo dito. Wala nang ibang makakarinig. Huwag na tayo magplastikan, sabihin nyo na kung ano yung totoo. Bakit ang kulit mo? I already told you the truth. Alam lahat ni Gani ang plano ng developers. He agreed to it. Talaga? Oh. Ayun, paano nyo mapapatunayan to? Explain mo to kung bakit nakapown itong kontrata na yan. That is just an early draft. Kaya siguro napunit at napabayaan. That paper means nothing. Hindi ko nakasalanan if Gani is not the father that you thought him to be. Wala naman kasi siya talagang pakialam sa ibang tao. Ang gusto niya lang, matuloy ang resort casino para makakuha siya ng commission. That's it. Huwag mong siraan yung tatay ko. Hindi siya masamang tao kagaya nyo. Isang scammer at isang ganid na kayang pumatay ng sariling asawa para lang sa pera. Ha? Ikit, careful with your words. That is a grave accusation. Pwede kitang kasuhan ng slander. Talagang naghahanap ka ng away, no? Gabihan mo na siya. Huwag mo nang patulan. Kahit anong pambintang ang gawin na, wala naman siyang proof eh. May ebidensya ka ba? Kung sa tingin mo, may ginawa kaming masama, then prove it! Talaga! Ipapakulong ko kayong dalawang mag-ina. Yung pang-i-scam nyo sa akin, yung pag-angkin nyo sa mga lupa namin dito, at ang pagpatay mo sa tatay ko, sisiguraduhin kong makukulong ka. Go ahead and do it! Let's go, Angela. Everything all right, bro? You don't seem like your usual self today. I'm just thinking of someone. A girl? Yeah, but it's not what you think. Come on, man. It's not like you can hide anything from me. I know you too well. There's just this girl. She's different. She's not your ordinary girl. She's feisty, she's strong, she's spontaneous. So I just can't help but be curious about her. Seems like you've met your match. Sira, I don't need a girl right now. It's you who should be looking for someone. Para makalimutan mo na yung ex mo na nang iwan sa'yo sa ere. I doubt it, man. I don't think anyone can replace Pia. Meron yan, bro. Alam mo, ang problema kasi sa'yo, you're always stuck in the past. Malay mo, baka na-meet mo na yung taong magpapasaya sa'yo. But you just didn't notice it because you're not paying attention. Kit, sigurado ka bang sapat na yung mga ebidensyang yan para mabuksan ulit yung kaso ng tatay mo?
Sana nga ho, Ninong, para po mapatunayan ko sa mga kadimoy natin na inosente po at hindi po manluloko yung tatay ko. Mabait naman talaga yung tatay mo eh. Gaya nga lang lagi niya sinasabi sa akin, you cannot put a good man down, but up, and away sa langit. Ninong naman eh. Tayo, chill ka lang dyan, tay. Ako na pong bahala dito, ha. Yung sa resibo, tsaka pwede yung contract. Miss Karingal! Sir. Hindi nagmamatch yung sinabi mo sa naunang investigasyon. Paanong pinatay ang tatay mo? Malinaw sa report na aksidente ang nangyari. Sumemplang ang motor niya habang minamaneho niya. Kaya anong koneksyon nito sa pang-i-scam sa'yo ng kapatid mo? At sa fake na pangako ng tita mo tungkol sa itatayong resort sa Daraitan? Kasi po, sir, may hinala po ako na nalaman po ng tatay ko yung panluloko sa akin ni Angela at saka ni Tita Rica, kaya niya po yun inaway. So yun lang ang nakikita mong motibo? Kaya nila pinatay ang tatay mo? Hindi, sir. Hinala ko rin po na nalaman po ng tatay ko yung tungkol dun sa resort na pinapatayo ni Tita Rica, kaya po nagalit yung tatay ko. Kaya niya po pinunit tong contract to sell. Sir, ayan. 2 na po yung ebidensyang dala-dala ko. Ito po, tignan niyo po mabuti. Tsaka po yung panghihinala ko sa kanila. Sigurado po ako eh. Kaya sir, baka naman po pwede nating buksan yung kaso ng pagkamatay ng tatay ko. Tatapatin kita, miss, ha? Pwede kang gumawa ng hiwalay na reklamo sa pang-i-scam sa'yo at sa sinasabi mong panloloko sa'yo tungkol sa pagbebenta ng lupa. Pero mahina ang ebidensya na hawak mo para buksan ulit natin ang kaso sa pagkamatay ng tatay mo. Alam pa, sir? Sir, ano pa po bang pruweba yung gusto niyo, sir? Pwede kang humanap ng eyewitness na nakasaksi sa aktong pagpatay sa biktima. Nakakatulong yon. Pwede ring humanap ka ng testigo na nakarinig sa pagpaplano o pagbabanta sa buhay ng tatay mo. Pwede rin yun. Pero kung ito lang yung mga ipipresenta mong ebidensya, hindi sapat to para mag-establish ng motibo. Sir, di ba trabaho niyo yung manghuli ng kriminal? Ha? Trabaho niyo yun eh. Huwag mong nilalanglang to. Sir, bakit ba ayaw niyo akong paniwalaan? Sir, paniwalaan niyo naman ako. Parang awa niyo na po. Parang kasi lumalabas dito, Ninong, parang mas kinakampihan niya pa yung mga taong gumawa eh. Gumawa ng masama nun sa pamilya namin. Sa akin, tsaka sa tatay ko, Ninong. Sir, hintayin niyo bang may gawin na namang masama yung mag-inang yun bago kayo kumilos? O baka naman gusto niyo, sir, na may mangyari muna sa akin masama bago niyo ako paniwalaan? Sir, nakikiusap naman po ako sa inyo. Paniwalaan niyo naman po ako. Kompleto naman po ako ng ebidensya, pero... Sir, sige naman na. Nakikiusap po ako sa inyo. Sorry, sir, pero ito muna lang ako talaga, Ninong eh. Yan na lang ang picture na meron kami. Tinry na namin ng stepson ko yung app na kung saan makikita mo yung picture ng baby pagtanda. Kaya lang walang makuhang accurate image dahil nga sobrang gasgas na ng picture. Don't worry. Tatry kong ipa-restore at ipa-enhance tong photo habang hinahanap ko sila. Salamat. Update mo na lang kapag may lead ka na. Uy, ang gwapo naman ng palangga ko. Where are you off to? Because I want to see the new casino location. You want to come with me? I have nothing else to do today. Yes. Let's go. But let me change. Okay? Okay, you look great, but... Say Daraitan. 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 I'm really sorry, Mr. Enriquez. Galing pa kasi si Mommy kay Tita. Baka na-traffic yun pabalik dito. Hindi ko na mahihintay ang mami mo, Angela. May appointment pa ako with one of the investors na gusto mag-ocular visit sa site. But don't worry. Na-receive ko na ang copy na ipinadala ni Rica na Deed of the Nation.
Ngayon na nasa mommy mo na ang pagmamayari na lupa, mapoprocess ko na ang deed of absolute sale para ma-finalize na ang sale ng lupa doon sa mga kausap namin mga investors. Thank you, Mr. Enriquez. Teka lang. Tama yung narinig ko? Ibebenta niyo yung lupa ng tatay ko? Ha? Paano mangyayari yun? Pinunit niya nga yung contract to sell. Di ba? I'm sorry, I have to go. May appointment pa ako. Ay, hindi ako papayag na ibenta niyo yung lupa ng tatay ko, ha? Hoy! Hoy, may karapatan ako! Ay, may karapatan ako kasi tagapagmana ako, Angela! Hoy! Pinakausap ko, di ba? My God, Angela! beast mode yung stepsister mo. Kakainin ka niya ng buhay. Rar. Chill, I can handle it. Hoy, Angela, kinakausap ka, di ba? Ano pinagsasabi niyo doon? Okay, fine. You're right about one thing. As the daughter of Tito Gani, oo, tagapagmana ka, but sorry to say, hindi kasama tong house and lot sa mamanahin mo dahil kay mom na ang property na to. Hoy! Hindi niyo pwedeng angkinin tong pamamahay na to. Sige, di ba asawa yung nanay mo ng tatay ko? Pero anak ako. So may karapatan din ako, tagkalahati kami, ganun. Ka naman kumontra, Ikit. Bakit? Mapapahiya ka lang eh. Mapapahiya ng mga pinagsasabi mo. You want proof? Kaintindihan tayo, ha? Oh, ayan. Basahin mo. Oh, basahin mo. Basahin mo. Basahin mo. Hindi donation na yan. Ah. I'll explain it to you, okay? Ang bahay na to at ang lupa kung saan to nakatayo, inilipat na ni Tito Gani sa pangalan ni Mom. Ibig sabihin, si Mom ang legal owner of this property. And FYI, it is signed by your beloved father. Lumayas ka dito, ha? Huwag ka nang babalik o huwag kang magpapakita sa akin! Your voice sounds familiar to me. Nasaan man ang anak ko ngayon? Sana ibang kapalaran niya doon sa babaeng inaaway kanina. Andito kami. Hindi ka namin pababayaan. Tsaka hihingi tayo ng tulong kay tatay. Kagaya niyo, biktima rin po ako. Nalaman ko na si Angela po ang nang-scam sa akin. Mga kadimoy, lumaban po kayo para po sa sarili niyo, para po sa pamilya niyo. Laban mga kadimoy! Laban!